Hey guys, I hope you all are having a good morning, afternoon, or evening for today's video kasi we are now on our third episode of our mini-series, Take a Pic in the Life of the Development Communication Student. Ayun, so for today's video, pangatlong episode na tayo. Grabe, ang bilis talaga ng panahon. Parang nung nakaraan lang, nagkakarampa kami sa aming episode 0. Ayan, so nakakatatlong episode na tayo ng ating mini-series, Take a Pic in the Life of the Development Communication Students. And for today's video, we'll have one of my members, Riley Cachola, to interview our guest. So ayun, as per usual, meron na naman tayong interview sa ating Take a Peek episode. And this particular student is very, very passionate about what he does. And kailangan ko pa ba ipatagal or parang i-delay? Ito na si... Okay. Hello, so kasama natin ngayon si Jed. Ikaw ang bagong treasurer sa freshman council, Yes, right? ang bagong freshman council treasurer. First question ko lang, medyo hindi pa to connected, is musta naman ang freshman council so far? Ang freshman council, actually wala akong masyadong mabigay na input sa ngayon kasi wala pa kami masyadong ginagawa officially. Pero masaya naman yung naging MDA, challenging siya, and syempre nagkaroon kami ng bagong kaibigan doon sa mga kasama ko sa council, and nagkaroon ng bond, nagbabanding naman kami paminsan-minsan sa GC or sa personal. So parang tinatry niyo talaga maging close together. Kasi mahalaga yun, di ba, kapag council ka na, dapat close kayo kasi kayo magkatrabaho for 1 year. So kailangan talaga ma-form niyo yung isang strong bond sa inyo. Council. Medyo matindi, medyo serious. Musta yung university? Musta? Mukha na pong zombie. Charot. Hindi, ano siya? Una, syempre nakaka-homesick kasi nagsistay ako ng dorm dito sa UP. Tapos pangalawa, magastos siya kasi bibili ng pagkain. Wala naman akong time magluto kasi ang daming ginagawa, ang daming basahin. Tapos syempre, adjustment kasi yung mga students, galing siya sa iba't ibang culture, di ba? Tapos parang Halo-halo tayo. halo-halo tayo, iba-iba yung culture natin, iba-iba yung traditions, iba-iba yung kinalakihan. So parang mag-a-adjust ka pa sa environment. And syempre sa college life kasi hindi na siya high school. So mas matindi na talaga. So na-mention mo lang kanina parang di wala ka ng time magluto. Dati ba parang nagluluto ka talaga? Nung first week ko dito, nagluluto ako paminsan-minsan, pero ngayon parang tinatamad na rin kasi. Parang nakakatamad kasi talaga siya. Thank you. So doon na tayo sa second question, which is musta naman yung schoolworks? Parang pag i-rate mo siya in a scale of 1 to 10 siguro in difficulty, musta siya? Actually, in terms of, kung i-rate natin siya in terms of difficulty, argumentative kasi siya. Kasi para sa akin, around 4 to 5 siya. Yung iba kasi, madali lang, pero nadadagdagan, ang dami lang kasi masyado. Parang yung quantity, nag-over, Sa sobra-sobra, oo, na to the point na mahirap nang i-balance yung time mo. Ang nangyayari, kahit nang i-argue mo sa akin na time management, kineme, ganun, Hindi mahirap pa rin. mahirap pa rin siya kasi ang dami niya. Tapos, it takes time to accomplish one work. Katulad nung Exer 1 natin sa Lev 11, yung sa lab, na mahirap yung interview, sobrang challenging niya. Although, kung titingnan mo naman na di rin siya madali. Pero kung isasama mo siya sa ibang outputs ng ibang requirements ng subjects, parang ang hirap na niyang i-balance. Kasi di ba yun sa interview parang pupunta ka pa dun or Oo, parang pupunta ka. Yung i-initiate ka pa ng sa meeting. case ko kasi, dito ako nagsistay, tapos uuwi lang ako kapag Sabado hanggang Monday. So, ang time ko lang, since government sila, is Monday. So, kapag wala yung interviewee ko doon, the following week na naman ako. Mahirapan ka na naman. Oo, tapos syempre, masasayang yung oras na sana ginawa ko yung other subjects kasi nga, di rin kasi off the record yun, charot. Okay lang, pwede i-cut yan. Tapos, ayun. Tapos, yung iba kasi parang, paano ko ba i-explain? Required siya na maraming readings. Oo. At sandamakbak na readings. Tapos, based doon, gagawa ka ng output na essay minsan. Tapos, syempre, mahirap siya kasi kailangan talaga intindihin mo yung readings. Tapos, hindi lang naman isang subject. Tapos sana susunod pa na week ka na. Tapos susunod na week, meron pa. Tapos magka-quiz. Tapos, Diba? ayun. So, syempre, argumentative siya na may ibang task na madali lang. May ibang task na sobrang hirap. Pero naghahalo-halo siya. Depende sa dami talaga. So since na parang nasabi mo na kanina yung Exer 1, medyo related siya sa susunod na question.
Yung sa XR1 naman, parang other than dun sa interview, ano yung parang masasabi mo about it? Masasabi, anong masasabi? Like siguro kung nadalian ka ba or nahirapan ka sa ibang parts, ganun. Nahirapan. Parang wala naman atang nadalian. So, yung nahirapan ako in different aspect. Yung una doon, yung sa MOS interview ko kasi ang daming ayaw magpa-interview. Kasi, di ba MOS nga, naglalakad sila. Tapos, lalapit pa lang ako sa kanila. Tapos, send sa ayaw ko po. Tapos, parang ako, okay, sorry po. Tapos parang ang hirap-hirap mag-approach. Oo, ang hirap niyang i-reach yung kahit minimum 5. Oo. Kung tutuusin, konti lang siya. Oo. Pero ang daming may ayaw. Tapos parang minsan natatakot ka pa mag-approach sa ibang Oo, actually approach is ma-work yun eh. Pero yung willingness nung audience, hindi kasi natin siya pwedeng pilitin, di ba? Tapos next na dun yung pinakamahirap interview. Yun nga, nasabi ko na. Ang hirap mag-reach out sa experts kasi isang day lang yung meron ako. Kasi may klase ako Tuesday to Saturday. So ang time ko lang talaga is Monday, tapos yung lugar ko pa is sa Binyan. So hindi ako pwedeng mag Los Baños, Binyan, Los Baños na lesson, interview lesson kasi yung interval ko lang din na klase is 1 to 2 hours. Musta naman yung interview man? Parang parang na-accomplish ko na siya. Oo, na-accomplish ko na naman siya. Sumakto na din doon sa last time na punta ko nung October 9 ata or 10. So, tapos na. Musta naman yung interview? Actually, napaka-approachable niya. Ang mahirap lang talaga yung mag-set ka ng common schedule sa inyo. Kasi nga, isang time lang merong available ako. Tapos nagtatry ako mag-online interview. Kaya lang, parang yung email ko ata napunta sa spam nila. So, parang... Tapos wala akong contact number kasi hindi sila nagbibigay for some reason. Siguro for na lang din, confidential reasons or for their safety, privacy, ganun. Ayaw nila ibigay yung... Ayaw nila. So, binigay nila yung email. Napunta siguro sa spam, hindi na napansin. So, in person ka na lang talaga? In person na lang talaga. Last question na. Since nasagutan na ni Jed halos almost everything. May galing niya masyado sumagot. Ay, sorry. So, I believe. So, last question. Ako na naman yung Okay. Ano yung lessons na natutunan mo nung sa XR1 dahil nga nagkaroon ka ng difficulties? Kahit mga small lessons lang. Actually, marami. Yung una, yun nga sa MOS, kailangan ko pa mag-work on sa confidence ko kasi nga, minsan nahihiya akong mag-approach sa kanila. Siyempre, nandun na rin yung patience kasi it will take a lot of time. Tsaka siyempre yung management mo na rin yung commitment pala, na kailangan mong i-acknowledge the fact na matagal siya, so may masasacrifice kang time for doing other works. Give yourself a break kung if ever mag-i-interview ka ng MOS na hindi mo dapat siya iset na sobrang ikse. Tapos next, yung sa expert interview, napakahalaga ng contingencies, yung may extra ka. Kasi yung naging issue sa akin, dalawa lang yung nahanap ko. Yung isa, hindi ko nahanapan ng contact number or contact details, email. May pangalan ka lang. Oo, pangalan lang. Tapos di ko siya makontak, di ko siya ma-reach out. So, naging isa na lang yung expert interview ko. Tapos, yung isa, actually tatlo pala sila. Yung isa yung mayor, which is ang hirap namang i-reach kasi nga, mayor. So, parang busy siya, daming projects. Nakita ko din sa page nila na ang dami nilang projects. So, pumunta ako doon sa isang office. Doon ako nag-email, tapos ang hirap i-reach out kasi nga napupunta sa spam. Tapos wala akong contact number. Ayun, so syempre, perseverance na rin na kailangan maging firm ka kahit na maraming obstacles, maraming roadblocks. Kailangan go pa rin. Okay lang pagkaan sa Okay lang po. Ay, Okay lang po. actually tapos na. Tapos na. Hindi lang. Ayun. So, ayun. Tapos na. Meron ka bang parang may gusto kang sabihin sa parang mga viewers natin? Ay, hello. Parang final message. So, yung advice ko sa mga incoming freshie is hanggat maaga pa, hanggat bakasyon nyo pa, mag-enjoy na kayo. Kasi, hindi naman sa tinatakot ko kayo. Sulitin na nila. Oo, sulitin nyo na. Kasi, hindi naman sa tinatakot ko kayo, pero college life is really different pagdating, kung i-compare mo siya sa high school life. Kasi, yung workload hindi na the same. The environment is not the same. Tapos, mako-culture shock ka pa minsan. Tapos, may mga... Okay, ayoko ituloy. Okay lang. Tapos, napakahalaga din nung
sasali ka sa mga orgs. Kasi in college kasi, hindi lang dapat book smart, dapat alam mo kung paano ka makisocialize, kung paano makitrabaho, may improve doon yung work ethics mo, tsaka may mga skills kasi na madedevelop mo lang sa org. Katulad nung, kunwari, yung ibang org dito sa DevCom, more on sila sa broadcasting, sa hosting, sa pag-host ng mga event, pagsusulat. So, syempre, mahuhuna na rin yun na mag-practice kasi kayo. So, ayun lang. Huwag niyong ilimit yung sarili niyo masyado sa ACADS. Go outside your comfort zone. Wow, cliche. Ang napakagandang sagot at doon nagtatapos ang interview. Yan, bye-bye na. Bye-bye. So ayun, nakatapos lang ng interview and meron akong mga key takeaways na nakuha from Jed. Napakagaling niyang sumagot pero parang to summarize kung ano yung mga sinabi niya, meron akong parang 5 takeaways. Yung unang-una is parang time is gold. Kasi dito sa university life natin, marami talagang pinapagawa and yung usage ng time natin, kailangan talaga managed natin. Hindi naman kailangan perfectly managed, pero dahil nga sa dami ng pinapagawa sa atin, kailangan talaga mahanap natin yung sweet spot kung saan magagawa pa rin natin ng maganda yung mga outputs. Tapos parang meron pa rin tayong time sa sarili natin. Second takeaway ko naman is yung prepare ahead of time. Yun nga, sabi nga ni Jed, pag nag-prepare tayo ahead of time, parang na-plan mo na kung paano mo tatanungin tong question na to, saan ka pupunta, sino yung i-approach mo, or parang paano yung process ng gagawin mo. Hindi ka na mahihirapan dahil pag impromptu lang, magtatanong ka pa, hello po, sino po ba ang i-approach ko dito. Medyo pangit siya and mauubusan ka pa ng time, lalo na sa XR1, yung uuwi ka sa hometown nyo if ganun yung topic mo. So, yun talaga. Yung third takeaway naman is as DevCom students, kailangan confident ka. Kasi, lalo na yung sa MOS, yung mag-approach ka ng random people, ma-reject ka. Maano talaga yung confidence mo. Pero kailangan mo pa rin maging confident sa sarili mo and hindi masyado matamaan ng anxiety. Kailangan siya parang requirement siya. And siguro it's like a challenge lang to break yung comfort zones natin. Ganun. Fourth key takeaway ko, medyo connected siya sa preparedness and yung time is gold. Have contingencies. Kasi, yun nga, sa expert interviews or maybe sa MOS maybe kahit anong activity sa XR1, medyo may hirapan ka talaga. Lalo na kung meron kang plinano, tapos it doesn't go as planned. Like, kunyari, walang schedule tong interviewee mo or parang wala kang time for this thing. So, yung contingencies na yun talaga is para ma-ensure lang na meron kang magandang output pa rin. XR1 naman natin is parang kung hindi gumana yung original plan mo, tapos may contingency ka, pwede mo naman ihabol. So, yun yung maganda. Yung last na key takeaway, ito siguro pinaka-importante para sa akin. Wag puro ACADS. Wag puro ACADS kasi ang ano nga talaga, nakaka-drain kung puro ACADS ka, mababurnout ka talaga. Tapos parang pag puro nasa isip mo ACADS, mawawala yung parang enjoyment mo sa college and parang masasayang yung opportunities na makipag-socialize or makipag-meet sa mga friends mo. And yun, babalik tayo kay Lay. And that's it. That's our cue. This has been Balitang 50-50 Take a Pick Episode 3. This is Balitang 50-50. Handang magbalita, umulan man o umaraw, pasado man o bagsak, may uno man o 5. Stay tuned for more episodes.